ang video niya ay patungkol doon sa dinala daw yung disco sa loob ng simbahan. Dinala daw. Okay, pakinggan muna natin yung naturang video. Ano yung nakalagay doon? Ito po, tingnan ninyo ha. Wait lang. Wala pa lang volume. Lagyan ko muna volume. Katong bilbilong video, di ko mutuo sa dato nga tumanong katoliko to nga pare. Pero kini karon nga video mutuo na ko sulod ni simbahan oh. Yan. Ang sabi niya rito, yung unang video daw, hindi siya naniniwala na yun daw ay pare ng Romano Katoliko. Pero yung video na nandito ngayon na pinapakita niya, ito daw ay pare ng Simbahang Katoliko. Kung ito ay pare ng Simbahang Katoliko, nasaan ang prueba nitong nag-post nito na ito ay nag-aalya sa tinan ko ha kung sino ang nag-post nito ha. Ito ay mga Sabadista, desperado talaga masyado para makapanira. Facebook account gamit niya is Bible Showcase, no? Yung mga sulpot na mga SDA, very desperado na talaga masyado makapanira lang ng Simbahang Katoliko. Mukha yata natutupad sa atin yung sinasabi ni Kristo sa Mateo 10:25. Sabi doon sa Mateo 10:25, kung ang Pangulo ng Iglesia ay tinawag nila, sinong nila? Mga Sabadista tinutukoy doon, no? Tinawag nilang Satanas, mas lalong karimar-rimarim ang kaya nilang itawag sa aking mga alagad. Basahin natin yan, buksan ko muna yung aking Biblia rito para makita natin yung sinasabi sa naturang talata. Okay, so sabi dito ni Sanvic teka, ating buksan. Tingnan ninyo ano sinasabi rito sa Mateo 10:25. Eto. Yan. Eto sinasabi. Tingnan ninyo. Sapat na sa isang mag-aaral na maging katulad ng kanyang guro, at sa alipi na maging katulad ng kanyang amo. Kung akong pinuno ninyo, sinong ninyo inakausap niya ni Kristo? Yung membro ng kanyang iglesia. Kung akong pinuno ninyo, tinatawag nilang Satanas. O ngayon, sino ba ang tumawag kay Kristo na Beelzebul? Hindi ba mga Sabadista yun? Hindi ba mga Sabadista ang tumawag kay Kristo na Beelzebul kasi nagpapalaya siya ng demonyo? Tinawag siya ng mga Sabadista na Beelzebul, hindi ba? Sabi niya, gaano pa kung akong pinuno ninyo? Sa madaling salita, kalaban niya yung mga Sabadista. Kung akong pinuno ninyo ay tinatawag nilang Satanas, gaano pa kaya kasama ang itatawag nila sa inyong mga tagasunod ko? Tingnan mo anong ginawa ng Sabadista ito sa video. Sabi niya, paring Katoliko daw. Asan ang ebidensya na yan ay paring Katoliko? Hinaan ko lang yung boses ko, kasi si Divine tulog. Nasaan ang prueba niya na yan daw ay Simbahang Katoliko? Wala naman eh. Pinanood ko yung video, wala namang nakalagay doon Simbahang Katoliko. Porque may paring nakasutana, may ribulto sa likod, Katoliko na. Ay, hindi ganun. Bakit? Yung aglipayan, meron ding ribulto yun. Yung aglipayan, meron ding ribulto yun. Ano pa? Yung Iglesia ng Diyos, Espiritu Santo, may pari din yun, nakasutana, may ribulto din yun. Katoliko ba? Hindi. Eto pa isa. Catholic Apostolic Church. Catholic Apostolic Church. May pari din sila, nakasutana, gaya ni Brother Dave Diaz. Before yan naging Muslim debater,
Si Brother Dave Diaz, pare yan ng Catholic Apostolic Church. May rebulto ba? Meron din. Ang tanong, Iglesia Katolika ba sila? Hindi. Bakit? Sulpot yun. Hindi sila Romano Katoliko. Ito nga yung video dito, hindi pa nga naipapaklaro kung Romano Katoliko. Aba, diniklara na agad ang Romano Katoliko. Tingnan nyo? Very desperado. Nga tanong, ang pari ba sa Iglesia ng Diyos Espiritu Santo nagpapakumpisal ba? Hindi. Ang pari ba sa Aglipay nagpapakumpisal ba? Hindi rin. Ang pari ba sa sa Apostolic Catholic Church nagpapakumpisal ba? Hindi rin. Pero yung kanyang video may nakalagay sa baba, pakumpisal ako, dre. Sa madaling salita, diniklara na kaagad niya na ito ay paring Katoliko without confirmation kung talaga ba ito ay paring Katoliko o hindi. Sana siniguro muna, Sana siniguro muna kung ito ba ay paring Katoliko o hindi. Pero based sa videong ipinakita, hindi siya Romano Katoliko. Bakit? During mass, especially when it times sa homily, ang paring Romano Katoliko, naka-solemnity yan. Ano yung solemnity? Tahimik lang, kahit papatawa itong si Father Shano Ubod, kahit papatawa ito, never yang sumasayaw ng may babae sa gitna ng kanyang Pero nakapagtataka lang, itong mga Sabadista ngayon, very desperado ng makapanira. Sa tingin ba ninyong mga Sabadista kayo, mapupunta kayo sa langit sa ginagawa nyong yan? Tuwang-tuwa kayo, enjoy na enjoy kayo. The moment na ini-edit yung video, tawang-tawa kayo, na-enjoy kayo. Ang tanong, magdadala ba yan sa inyo sa langit? Bakit hindi na depensa ang ginagawa nyo? Paninira na. Paninira na. Kaming mga Romano Katoliko, pag kami nangaral at kami bumwelta sa mga sulpot na iglesia Sabadista, depensa ang ginagawa namin. Hindi kami nangaatake. Ba't kami hindi nangaatake? Kasi wala kaming reason na umatake. Ang ginagawa lang namin, dumidepensa. Kasi itong mga Sabadista, walang ibang ginawa kundi ang manira. Manira. Yan ang kanilang ginagawa, Dagan po ko pungutanan ni mo. Nya na. Si Yuan. Okay. Tuloy tayo. So, pati panoorin nyo kanyang video. Tingnan ninyo, Blurred lang na ko. Pero mga rebulto, sulod sa simbahan ako sa mga sakristan. Ayan, ang tanong. Romano Katoliko lang ba ang may rebulto at sakristan? Mali ka, Pilipinista meron din Hindi ko naman sinasabi na yan ay Pilipinista, pero isa ang simbahan ni Aglipay sa merong sakristan. Yung Iglesia ng Diyos, Espiritu Santo, meron ding meron ding sakristan yon. Yung Apostolic Catholic Church, meron ding sakristan yon. Yung Orthodox, meron ding sakristan yon. Yan tanong, paano niya masisiguro na yun ay Romano Katoliko? Sige nga. Kung yan ay Romano Katoliko, bigyan mo nga ako kung sino man ang uploader nito, si Bible Showcase. Bigyan mo nga ako ng pangalan ng paring yan kung meron man at anong diocese siya. Saang diocese siya nasasakop? Saang simbahan yan ginawa? Sige nga, bigyan mo nga ako. Kung makapagbibigay ka. Dinala daw ang disko sa loob ng simbahan. Disko dinala sa loob ng simbahan. Yung aming misa, solemn yun, solemn. Alam mo ba yung solemn? Paano dadalhin ang disko sa loob? Solemn nga. Humihina ang common sense ng mga tawag dito?
ng mga sulpot basta manira na sa Katoliko. Okay? So, basa ako dito ng comment, no? At least nakita natin na ito ay namamaratang. Very desperado na yung mga sulpot, makapanira sa Katoliko. Ginagawa na ang lahat para lang makapanira. Okay, so yan ang problema nila. Hindi pa confirm, dinideklara na kaagad. Oh, ngayon hingan ko ng ebidensya kompleto, pangalan ng pare, saang diocese yan nangyari, saang simbahan yan nangyari, saang lugar yan. Tiyak walang may bibigay yung uploader. Bakit? Nagsinungaling kasi siya. Buti pa yung buti pa yung nagproprograma sa radyo. Hindi sila basta-basta magbibitaw ng salita na walang ebidensya. Dahil once ginawa nila yan, nako, mamimiligro yung kanilang lisensya. Kasi peligro yung sasalita ka na wala ka namang ebidensya. Gaya nito, sa salita wala namang ebidensya. Oh. So basa tayo ng mga comment ng mga nandito sa natin sa live natin. Okay, unahin ko pagbasa itong kay April Go. Good afternoon, bro Jando. Shout out bro from Zamboanga City. Yun. Good PM watching from Davao City. Okay, from Nabunturan, Davao de Oro, si Tayabas Maria Tesi. Okay, si Jose Dio Carizar. Mayang hapon bro Jando from Sanvic Valentin Tiaga. Pa-shout out bro Jando watching from Tablas Romblon. Yung ang dating daan pala ang usapan namin Friday 1 PM hindi ko montak. Natakot. Okay, ito naman tayo ngayon si Tayabas Maritesi, Bakakon Jod o talagang Bakakon. Bakit? Sinasabi nila Romano Katoliko, wala namang prueba. Di Bakakon talaga. Okay, simula nang makaisip ako, ganyan na ang mga SDA. Kaya dito sa lugar namin, akala ko naman dati totoo. Yung pala, puro fake news. Okay, ito naman tayo ngayon kay Gang Pardillo Calamba. Maayong hapon bro JD, pa-shout out po. Yon. Josefa Abarca. Brad, dili na tinuod, himo-himo lang na sa SDA. Maayo na sila mo himo-himo istorya. Salamat sa punto por punto. Hindi ko alam ba't matitigas ang kanilang mga muka. Gumagamit ng kautusan 10 Commandments. Gumagamit daw. Bakit daw? Kasi di naman talaga totoo. Bakit daw? Kasi ang focus nila yung ika-4 na utos lang naman. Bakit? Hindi nila magawang sundin ng ika-8 utos, huwag kang magbintang ng kasinungalingan sa kapwa mo. Pwede nila magawa yun kasi enjoy na enjoy sila sa pagbibintang ng kasinungalingan. Yun ang problema doon, Yun ang problema nila doon. Di nila magawang manindigan ng tama. Lahat ginagawa na lang sa kabulastugan. Okay, dito naman tayo ngayon. SDA dito sa amin nung elementary pa lang ako. Sila ang mahilig magsabi, mag-ikot-ikot na malapit na daw magunaw ang mundo. Kami naman takot na takot. O tamo, niluloko pa kayo. Dorato Miriam Torres, good PM bro. Adelaida Bron Pahares. Good afternoon brother. Josefa Abarca. Sige gayud mi og tan-aw ni Nimo ni Ami sa Australia nagtan-aw and God bless sa ato tanan. May pumunta rito from Australia. Sabi ko, "Te, taga Australia ka?" "Oh." Siguro kapitbahay mo sa Ate Delia. Sinong Delia? Ate Delia, sa Australia yon. Sabi niya, malaki ang Australia. Tahimik ako. Nakalimutan ko. Malaki pala ang Australia. Akala ko kapitbahay. Akala ko parang Usamis lang. Pag sinabi Usamis, kapitbahay na kaagad. Okay.
Metyo ugaw-ugaw malanog, pareha man og kolor sa sutana sa LGBTS Christian Church. Malamang yung LGBTS Christian Church, meron din silang pare, nakasutana, may ribulto din yun. Oh, hindi Romano Katoliko yon, sulpot yon. Okay, JD Mahinay Vlog, shout out bro from Cebu City. Ay, John David Mahinay, proud Catholic bro. Oh, thank you sa inyong panunood. Okay po. Malinaw ba yung boses ko dyan sa YouTube? Okay, ito naman tayo ngayon sa baba. DC Kugta, sudla ko bro. God die literally ato hisgutan. Oh, sudlon ta ka. O niya imuha kung didan mo gamit kog laing Biblia. Sudlon ta ka. O niya di ka mo dawat sa mga ebidensya nga librong gamiton. Kay mong gusto, maing balita Biblia ra. Diha palang daan, dyan pa lang sa argumento magandang balita Biblia lang, hindi yan turo ng Katoliko na kapag kayo ay mangaral, kapag kayo ay maglabas ng mga ebidensya, magandang balita Biblia lang ang gamitin nyo. Paano yung nasa Amerika, Good News Bible lang? Ganito yan, Danny Cogtas. Ito yan, no? God died literal. Bakit God died literal? Kasi ang Diyos nagkatawang tao. Nung siya'y nagkatawang tao, nawala ba ang kanyang pagka-Diyos? No. Hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Babasahin ko mismo sa Biblia. Ating basahin ito sa Colosas 2:9. Anong sinasabi sa Colosas 2:9? Ganito ang sinasabi. Okay. Ang sabi ganito. Kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. Ang kapuspusan ng Diyos. Ano yan sa Bisaya? Ating basahin sa Bisaya. Ang tinuod si Kristo na himong tawo. Apan bisan pa niini, anaagihapon kaniya ang iyang pagka-Diyos. Tingnan niyo Ang tinuod si Kristo na himong tawo. Apan bisan pa niini, anaagihapon kaniya ang iyang pagka-Diyos. Ang pulong sa Diyos, Biblia yan. Baka ayaw tanggapin ni Danny Cogtas. Tagalogin natin. Ang totoo, si Kristo naging tao. Pero ganun pa man, nasa kanya pa rin ang kanyang pagka-Diyos. Ang tanong. Dahil nasa kanya pa rin ang kanyang pagka-Diyos, Diyos ba si Kristo ng magkatawang tao o hindi? Diyos. Yan ang kumain si Kristo, pwede ko sabihin kumain ang Diyos. Bakit? Kasi nasa kanyang pagkatao ang kanyang pagka-Diyos. Natural, Diyos kumain. Pangalawa, pag umihi si Kristo, tama rin na sabihin kong umihi ang Diyos. Tama yun. Bakit? Dahil nang umihi si Kristo, hindi naman nawala sa kanya ang kanyang pagka-Diyos. Pag sinabi ko nag-CR si Kristo, tama yon. Pag sinabi ko ring nag-CR ang Diyos, tama rin yon. Bakit? Kasi nung mag-CR si Kristo, hindi naman nawala sa kanya ang kanyang pagka-Diyos. Tapos, pinako sa krus ang Diyos. Tama ba yon? Tama pa rin. Bakit? Nang pinako siya sa krus, hindi naman nawala sa kanya ang kanyang pagka-Diyos. Nung namatay si Kristo, tama rin ba na sabihin kong namatay ang Diyos? Tama rin. Bakit? Nung namatay si Kristo, hindi naman nawala sa kanya ang kanyang pagka-Diyos.
Ngayon, nung namatay ang Diyos, literal ba yon o drama lang? Kasi, pag drama, hindi totoo. Figurative, hindi totoo. Halimbawa, I will build my church. Figurative yon. I will build my church. Kasi di naman siya gumamit ng semento. Figurative yon. Okay? Figurative yung build doon. Hindi siya literal. Ngayon ito, literal ba na namatay si Kristo? Nung namatay si Kristo, Diyos ba siya nung namatay siya? Ang sagot ay yes. Bakit? Hindi naman humiwalay sa kanyang pagka-Diyos eh. Yan ang problema kay Danny Cugtas. Kahit anong paliwanag mo, sirado na ang utak, bopol talaga. Yabang-yabangan mo ko. Pag nagbasa ako ng Catholic document, God died. O gaya nung yung Catechism of Trent, page 50. Ha? Basahin natin yung Catechism of Trent. Okay, hanapin ko dito, no? God died. Hanapin ko, ha? Ay. Okay, God died. Okay, ito. Ang sabi ga dito, sa Catechism of Trent, page 50, when we confess that He was buried, we do not make this as it were a distinct part of the article, as if it presented any new difficulty which is not implied. A cellphone? Which is not implied in what we have said of His death. Sino namatay? Of His death. Sino ba namatay? Namatay si Kristo. Nung namatay si Kristo, nawala ba ang kanyang pagka-Diyos? Andyan pa rin, Danny Cugtas. Tuloy natin. For if we believe that Christ died, we can also easily believe that He was buried. The word buried was added in the creed, first that His death might be rendered more certain, for the strongest argument of a person's death is the proof that His body was buried. Namatay si Kristo. Nung namatay ba si Kristo, nawala ba ang kanyang pagka-Diyos? Andun pa rin kasama niya. Hindi nawala yun. Balikan din talata. Anong sabi dito? Ang totoo, si Kristo naging tao. Pero ganun pa man, nasa kanya pa rin ang kanyang pagka-Diyos. Nung namatay ba si Kristo, nawala ang kanyang pagka-Diyos? Andun pa rin, kasama niya. Nature niya yun eh. Pag sinabing nature, hindi maghihiwalay sa'yo. Nature mo nga eh. Pag namatay ba ang tao, hindi na siya tao? Sige nga. Bigyan niyo ako paliwanag. Pag namatay ba ang tao, hindi na siya tao kasi patay na? Diba naman yan? Utak naman kung meron ka, Danny Cugtas. Tuloy, sabi dito. We can also easily believe that He was buried. Salamat ako kay Brother Novem. Binuksan ni Brother Novem ang unawa kasi dati, ako ay naninindigan, God died figurative. Salamat kay Brother Novem. Napakalaking tulong sa akin ni Brother Novem at saka ni Brother Patrick. Sa lagi namin kakasharing, naunawaan ko, tama pala ang God died literal. Tuloy natin ha. It is, the word buried was added in the creed, first that His death might be rendered more certain, for the strongest argument of a person's death is the proof that His body was buried, and secondly, to render the miracle of His resurrection more authentic and illustrious. It is not, however, our belief that the body of Christ alone was interred. Hindi lang yung katawan niya ang inilibing. Hindi natin paniniwala na katawan lang niya ang inilibing.
Hindi yan ang opisyal na paniniwala ng Iglesia Katolika. Kaya kung si Danny Cugtas, nagbuho og iya, di ko mutuo nimo. Kinsa man ka nga tuuhan ta ka, magisterium ka? Lelang mo. Oh. It is not, however, our belief that the body of Christ alone was interred. The above words propose as the principal object of our belief that God was buried. Bakit? Kasi nung namatay si Kristo, nung inilibing si Kristo, hindi naman umalis sa kanya ang kanyang pagka-Diyos. Bakit? Nature niya yun. Dual nature siya. Dual nature. Normal sa human nature ang mamatay. Normal yun sa human nature ang mamatay. But it doesn't mean na namatay ang human nature na wala ang kanyang divine nature. Andun pa rin kasama niya. Kaya nung namatay si Kristo, namatay ang Diyos. Natural, huwag mo sabihin tao yung namatay. Oh, tuloy natin ha. That God was buried as according to the rule of Catholic faith. No daw? According to the rule of Catholic faith, we also say with the strictest truth. Kalahin mo, strictest truth talaga? Oh, kaya Danny Cugtas, strictest truth ba yan? With the strictest truth that God died. Oh, nung namatay si Kristo, literal bang namatay o lokohan lang? Ha? Danny Cugtas, nung namatay si Kristo, literal bang namatay o lokohan lang? Hindi, drama lang. Patay-patay lang ako. Patay-patay lang. Hindi naman ako pwede matay kasi Diyos ako eh. So hindi ako pwede matay. Patay-patay lang ako. Ganon. Ha, Danny Boy? Ganon ba? Ang hina mo naman. Ang hina mo naman kung ganyan ka mag-isip. At kailan pa nangyari, isang individual na Katoliko na gaya ni Danny Cugtas ang mas dapat sundin kaysa sa magisterium. Huwag niyong kalimutan ng mga nakaraang buwan, kinontra din na Danny Cugtas mismo ang CBCP. Sino ba ang dapat paniwalaan sa Iglesia Katolika? Yung CBCP ba? O si Danny Cugtas? Blah, 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 blah. Kung sabihin ni Kristo, namatay ako. Ano yon? Totoo yun o lokohan? Nang sabihin niya, namatay ako, nawala ang kanya baga Diyos doon? Andun eh. Mahina talaga itong si ano? Mahina talaga ito si Danny Cugtas. O, tuloy natin magbasa ng comment. Okay, from Gloria 5. Good PM bro, God bless. Ganggang Pardillo, Kalamba, basta makakita na sila og nakasutana, paring Katoliko na ila dayon para masiraan nila ang mga Katoliko. Kita mo? LGBTS Christian Church, nagkasal ng lalaki sa lalaki dahil yung kanilang paring nakasutana, sabihin na kagad, paring Katoliko, Romano Katoliko yon. Asa na ba ang mga utak ng mga sulpot? Nilagay na ba nila sa kanilang puwet? Malamang, normal sa kanila yon. Abigail Agbuis Espero Padrigo, maraming gumagaya sa Romano Katoliko ngayon, pero mga sulpot, hindi sila tunay. Ito yung sinasabi ko. Yung panggagaya sa aral, panggagaya sa practices, panggagaya sa kasuotan, sa gesture, doesn't make you the true church. Halimbawa, yung Old Testament church, Sabbath keeper sila, nag-Sabbath keeper ka rin. Does it make you a true church? No.
Halimbawa, yung Old Testament church, hindi kumakain ng baboy. Hindi ka rin kumakain ng baboy. Does it make you a true church? No. Bakit? Nangungopia ka lang yun. Sabi nga ni Duterte, ni Presidente Digong, sabi niya, alam nyo, okay lang yung mangopia kasi nung grade 1 ako, ginagawa ko na yun eh. Okay, Belen Alunday, watching from Germany. God bless you always. Yun. Okay, tuloy tayo sa babasa ng mga comments. Imor Odelot, Brajando, for info lang, napanood nyo ba ang vlog ni Pastor Archie na sabi 3 questions lang daw, knockdown si Father Darwin sa kanilang debate? 3 questions? Hindi ko napanood yun, pero hindi ako naniwala na 3 questions kasi andun ako eh. Ang alam ko lang, tinanong lang niya, sang-ayon ka ba na ito ay gawa ng kamay ng tao? Nang sabi ni Father Darwin, oh, sang-ayon ako na yung nagawa ng kamay ng tao. Sabi niya, no more question. Hindi naman issue. Hindi naman issue kung ang patutunayan ko na ang rebulto ng Katoliko ay gawa ng kamay ng tao. O, debatable ba yon? Hindi. 3 question lang. Andun ako eh, hindi, hinahanapan nga siya, hindi ba? Oh, sabi ni Father Darwin, eto ang nakagiba sa tema ni Archie Aniedes. Eto nakagiba sa kanyang tema. Sabi niya, turo ba sa Iglesia Romano-Katoliko na ang rebulto ay Diyos-Diyosan? Sabi niya, oh, turo ninyo. Tanong, saang dokumento mo nabasa sa libro ng Simbahan Katoliko na tinuturo namin na Diyos si Vicente Ferrer? Sabi niya, wala sa libro nyo. Saan mo nabasa? Nasa Biblia. Nasa Biblia ba? Na kinikilala ng Romano Katoliko na Diyos si Vicente Ferrer? Yon ang gumiba. Kung ako pa kadebate nun, dun tigil ko na eh. Moderator, inamin na niya, wala sa libro. Sa ibig sabihin, wala tayong turo na ganun. Hindi bagsak na. Doon pa lang, giba na. Hindi na ako magpo-proceed doon. Para nung debate namin ni ni Mars Jane Kapapa sa SDA. Ang tema ko, patutunayan ko na mga Israelita lamang inutusang huwag kumain ng karning baboy. Yun ang yun ang tema ko. Sabi naman ni Mars Jane Kapapas, lagyan mo na hindi kasama ang Kristiyano. O sige, lagyan ko kasi yun ang gusto niya. Lagyan ko rin na hindi kasama Kristiyano. Okay. Nag-stand na ako ng tema ko. Tapos kinontra niya ako, tanong siya. Yung mga tanong niya, ubos lahat ang oras niya, hindi niya nagiba yung tema. Nung ako na natanong, unang tanong, ang moderator namin noon si Kenneth Bustamante. Tanan niyo sa YouTube, yung yung Jando Alabado versus Margin Kapapas. Audio lang yun. Tinanong ko siya, sumasang-ayon ka ba na ayon sa Biblia, Israelita lamang ang inutusan na huwag kumain ng karning baboy? Sabi niya, oo, sumasang-ayon ako, Israelita lamang ang inutusan. Yon. Panalo na. Pangalawa, sumasang-ayon ka ba na hindi kasama ang Kristiyano doon? Sabi naman niya, hindi kasama ang Kristiyano doon. Sabi ko, tapos na debate. Sumang-ayon na eh. Sabi naman niya, objection moderator. Hindi niya rule ang magsabi, tapos na ba ang debate? Hindi niya rule. Tanungin pa niya ako. Ano pa tatanong ko? Tapos na nga. Tapos na. Sabi nga ni Kenneth Bustamante, bro, alam ko nakapuntos ka doon, pero ituloy mo na lang. Wala na ako ng gana kasi doon pa lang, tapos na. Dead ball na. Dead ball na. O, wala. Pagdating nang matapos ang debate, si Margin Kapapas may dalang kasamang Sabadista. Tinanong siya ni Kenneth Bustamante, sa tingin mo sa dalawa, sino nanalo sa dalawa? Si Jando o si Ando ba si Amancio Manggubat? Sabi nung kasama nilang SDA, ako ang nanalo. Ako Jando. Sabi niya, yung Katoliko ang nanalo.
mas lalong nag-alboroto ang mukha ni Kapapas noon. Parang ganun lang yun. No? Yung tinanong siya ni Padre Darwin, sumasang-ayon ka ba na wala sa libro naming Katoliko yan? Sabi niya, wala sa libro nyo. Nasa Biblia. Bakit? Nasa Biblia ba? Kinikilala ng Romano Katoliko na Diyos si Vicente Ferrer? Kung meron, saang talata? Wala naman natin si ano eh. Si ano doon? Giba na nga eh. Naggiba na nga eh. 3 tanong daw. Ang tanong niya, sang-ayon ka ba, Brother Darwin, sang-ayon ka ba na ang inyong rebulto ay gawa ng kamay ng tao? O sabi ni Padre, oh, gawa ng kamay ng tao yan. Sabi niya, tapos na. Ano ba naman yan? Tapos yung pahayag niya siya ni Disporo, pangapagano, sumasamba sa rebulto, sa Diyos-Diyusan. Yung ba ang tema? Hindi naman. Nakakatawa. Hayaan nyo na lang mag-alsa ng sariling bangko para naman kahit paano sa tingin niya may dangal pa siya. Okay, dito naman tayo ngayon sa Edrabasto Ano Nuevo. Maayong hapon, bro Jando. Okay. So, Orlan Serdan, maayong hapon, bro, from Davao City. Uy, wow, Davao City. Uy, nawala. Saan na ba yun? Nawala na nga. Okay, ngayon. Correct. Ang katawang tao, si Jesus, para mamatay siya, para magbayad ng kasalanan natin. Kasi kung nanatili siyang Diyos, hindi siya mamamatay. Gets? Winshon, talaga nanatili siyang Diyos. Nadagdagan lang ang kanyang nature, ng human nature. Hindi nawala ang pagka-Diyos ni Kristo, nanatili ang kanyang pagka-Diyos, nadagdagan lang ng human nature. Nadagdagan lang ha. So yung kanyang pagka-Diyos, nanatili yon simula pa nung bago likhain ng mundo hanggang ngayon. Yung kanyang pagka-Diyos, hindi nawawala sa kanya yon, kasama niya yon. Siya yun eh. Nasa pagkatao niya yon. Nasa pagkatao niya yon. Okay? Yung kanyang divine nature, nasa kanya na yon. Buong pagkatao niya, mula nung bago likhain ng mundo, hanggang sa panahon natin ngayon, February 2, 2024, nasa kanya pa rin ang kanyang pagka-Diyos, hindi nawawala yon. Ang nangyari lang, nadagdagan ng human nature. Nang madagdagan ng human nature, kaya siya namatay kasi meron siyang human nature. But, andun pa rin ang kanyang pagka-Diyos, naka-experience ng kamatayan yun, natural. Hindi naghihiwalay ang kanyang human nature at yung kanyang divine nature eh. So, nakaranas yun. Nakaranas. Yung pagka-Diyos niya, hindi namatay. Yung kanyang pagka-Diyos. Pero siya as persona, Diyos siya as persona kasi yung Diyos, ang Diyos may pagka-Diyos. Ang tao may pagkatao. Tandaan nyo ha? Ang Diyos may pagka-Diyos, ang tao may pagkatao. Nung namatay ang persona ni Kristo, namatay ang kanyang tao, namatay ang kanyang pagkatao, bilang Diyos na nagkatawang tao, namatay ang Diyos. Pero yung kanyang pagka-Diyos, hindi namatay yun. Tandaan nyo yan. Ang naka-diferensya lang sa utak ng mga God-died figurative, iniisip nila pati ang pagka-Diyos namatay. Na? Iniisip nila na pati ang pagka-Diyos namatay, kaya sila disagree. Paano ko na-gets yung ganyan turo? Nasa Catechism mismo. Tuloy natin ha, sabi dito. As to the manner and place of his burial, what the Holy Evangelists record on these subjects will be sufficient for the pastor. There are, however, two things which demand particular attention. The one, that the body of Christ was in no degree corrupted in the sepulchre. Hindi naagnas ang kanyang body, kanyang human body. According to the prediction of the prophet,
Thou wilt not give thy Holy One to see corruption. The other, and it regards the several parts of this article, that burial, passion, and also death apply to Christ Jesus not as God, but as man. Yung kanyang pagkamatay, na-apply yun not as God, but as man. To suffer and die are incidental to human nature only. Yung suffer and die. Yet, they are also attributed to God. Ito yung keyword. Dito ko naunawaan eh. Yet, they are also attributed to God. Bakit? Bakit attributed to God? Na-attribute to God. Since, as is clear, they are predicated with propriety of that person. Persona, yung persona mismo, who is at once perfect God and perfect man. Yan sabihin ko, pag sinabi ko, kumain ang Diyos, umihi ang Diyos, nag-CR ang Diyos, lahat yon tama yon. Bakit? Lahat ng ginagawa ng kanyang human nature are also attributed to God. Maliban na lang kung hindi nauunawaan ni Danny Cogtas ang term attribute. No. Maliban na lang kung hindi nauunawaan ni Danny Cogtas ang term attribute. Okay? Para maano natin, problema kasi sa kanila, hindi sila marunong umunawa. Ngayon, tuloy natin. Presi Legaspi Rojas. Galit na galit siya nung pinarinig ko sa kanya yung kadibati nyo na MCGI si Rashid. Hindi na sumipot. Ang usapan namin Biyernes alauna. May sumipot ba? Wala talaga. No? Okay. Diyan naman tayo ngayon kay Orlan Serdan. Reply pala to, reply. Okay, Maria Ave. Nagsinggit-singgit lang si Archie sa debate. Why natuhog? Tinanong ko si Archie. Sabi ni Dave Diaz, kung ang Panginoon mismo pumili kay Maria bilang maging ina ni Jesus, sino ka ba para huwag tanggapin si Maria? Ang sagot ni Archie Añedes, hindi ko siya tatanggapin kasi hindi naman ko siya tunay na ina. Ngayon, tanong, kung ganon, bakit tinanggap ni Apostol Juan si Santa Maria, hindi naman niya tunay na ina? Ang sabi ni Archie Añedes, oo, alam ko, tinanggap siya ni Apostol Juan, pero anong pakialam niyo kung ayaw ko tanggapin yan? Tapos, napahiya, sigawan ng mga tao, kitang-kita ang pagkalugi niya, nagpalusot, sabi niya, yung tinanggap niya Apostol Juan, buhay yun. Yung pitatanggap mo sa akin, patay yan. Bakit? Sinabi ko ba na rebulto ang tinanggap ni Apostol Juan? Utak naman, Archie, meron ka ba niyan? Ewan ko na lang. Okay, Braids Lastica Kalud. Si Archie ang knockdown Borjede watching here, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Ayun, alam ko na kung ano meaning ng KSA. Okay, continue tayo. Mark Ninyo Pipito. Bro, may tanong po ako sa inyo. Ano po ba ang masasabi nyo sa mga katuruan ng Muslim ng hindi daw natin dapat paniwalaan ng Biblia sapagkat daw mga verses na merong contradiction? Totoo po ba ito, bro? Please po pakisagot. Alam nyo, kung contradiction ng Biblia, sana hindi sila kumuha ng mga kwento dito. Sana hindi sila nanghiram ng mga karakter sa Biblia. At
Ba't nila sinasabi na si Muhammad ay hula daw sa Biblia? Hindi pala totoo. Ha? Yeah, huwag kang maniwala sa Muslim. Mas huwag kang maniwala sa Quran. Bakit? Sinasabi sa Quran, ang sperm cell daw ng lalaki ay nasa pagitan ng kanyang backbone at ng kanyang ribs. Maniniwala ka doon? Ha? Mark ninyo, Pipito? Surah 86, ayat 6 hanggang 7. Ang sperm cell daw ng lalaki ay nasa pagitan ng kanyang backbone at kanyang ribs. Ayon sa Science of Embryology, ang sperm cell ay nasa testicles. Asan yung testicles mo? Nasa pagitan ng backbone at ribs mo? Meron pa silang turo, naghahabulan daw yung araw at saka yung buwan. Nag-overtake. Ano ba naman yan? O, naniwala ka doon? Tapos nakita ni Dual Karnain ang araw nag-sunset doon sa putikan. Nakalimutan ko lang kung saan talata ng Quran yun. O, naniwala ka doon? Ang araw nakita ni Dual Karnain, sinundan niya, nag-sunset sa putikan. Ako hindi ako naniniwala sa Quran. Oh, ang tao daw gawa sa tubig, niwala kayo doon? No, ang dami nilang palpak eh. Oh. Meron silang mga historical palpak, sabi ganito. Sa kanilang Quran, sabi ganito. Sinabi daw ng mga Hudyo, napatay namin ang Mesiya, ang anak ni Maria. Pero ang totoo, hindi nila siya napatay. Ito ang tanong dito. Bakit papatayin ng mga Hudyo si Jesus kung para sa kanila yun na pala ang Mesiya? Alam nyo ba, hanggang ngayon, ang mga Judaism hindi naniniwala na si Jesus ang Mesiya? Ha? Sino naniniwala doon? Oh. Hanggang ngayon, ang mga Hudyo naghihintay pa rin na darating ang Mesiya kasi hindi nila tanggap na si Jesus ang Mesiya. Kaya kung ganon, ba't nila sasabihin, napatay namin ang Mesiya? Historical error yun. Hindi nila sabihin, napatay namin ang Mesiya kasi ang Mesiya, hinihintay talaga nila yan para iligtas sila. O, tanyo? So, tinyo tayo babasa ng comment. Tayo ngayon sa, puro na to reply eh. Hindi ko basa yung reply kasi hindi sa akin yun Dito ako sa mga message, hindi sa reply. Bro, may tanong po ako sa inyo. Nasagot ko na to. Okay. Teka. Ito, Winshon Apsay. Ha. Anong wala pang Bible? May Old and New Testament na wala pang Roman Catholic Church. Mali ka. Talagang wala pang Bible na lumabas sa Roman Catholic Church. Tingnan mo. Bakit may Latin Vulgate? Bakit may Latin Vulgate? Kasi nag-compile. Sina Saint Jerome ng Latin Vulgate. Sabihin, nauna ang Katoliko kaysa sa Latin Vulgate. Ang Latin Vulgate ang first compiled Bible. Paano mo masasabi ngayon yan? Taas ng ng kabuhi ko. Nararamdaman ko talaga. Okay. Reynaldo Panal, na nagsangyaw diring dili sa cross gilansang si Kristo, kundi sa street nga kahoy, unsay imoy kasulti ini. Salamat bro JD. Ano yan? Saksi ni Pataka yan.
Oh. Yan ay saksi ni Jehovah. Tuturo niya na si Kristo daw pinako si Kristo sa upright stake na hindi daw cross. Hindi daw cross. Ang tanong, bakit sinabi sa Biblia, mga pako ang nilagay sa kanyang kamay? Saan ba yun natin? Hanapin ko ha. Tingnan ninyo ha. Imagine niyo lang, kung nakaganyan ang kamay ni Kristo, ilang pako ang gagamitin? Isa, hindi ba? Kung nakaganyan ang kanyang kamay nang siya pinako sa si upright stake, ganyan, ilang pako gagamitin? Hindi ba isa lang? Ating basahin sa Biblia mismo. Ilang pako pa ang nilagay sa kamay? Isa ba? Yan, ating basahin na, mga pako. Ito, 1, 20, 25. Tingnan ninyo ha. 1, 20, 25. Ito. Tagalogin natin. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ng Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas. Ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. Oh, bro. Bro ba to? Reynaldo Panal. Tanungin mo yung yung nagtuturo ng ganyan. Kung siya ay pinako sa upright stake, ilang pako ang gagamitin sa kamay? Ilang pako? Kamay ha, wag mo idamay yung paa ha. Kamay. Ilang pako? Sabi niya, isa. Oh, isa. Ba't sabi sa Biblia 1:25, mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. Sige nga, explain mo nga sa akin. Ilang pako ang ginamit sa kamay? O yan, maano na yan. Magigiba na yung kanyang stand dyan. Bakit? Mismong Biblia ng saksi ni Jehovah, ganun din ang turo. Ating tinan ha. New World Translation, Tagalog. Meron, asan ko ba nalagay yun? Tagalog. Teka, hanapin ko muna ha kung saan ko nalagay yun na Tagalog. Nawala yung Nawala. Ay, di mag-search tayo. Yeah, mag-search tayo. Okay. Tingnan niyo, sa kanilang Biblia mismo saksi ni Jehovah ha. New World Translation, Tagalog. New World Translation, Tagalog. Uy, ba't napunta rito? Wait lang ha. Ayan. Mga aklat sa Biblia. Tingnan ninyo ha. Juan. Okay. Ayan. 1:20. I decline. 1:20-25 tayo. 1:20-25. Tingnan nyo. Biblia nila ito. Saksi ni Jehovah ito ha. Pagkaraan ng 8 araw. 25 pala. Ito. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Pero sinabi niya, maniniwala lang ako kung makikita ko ang butas. Ginawang lang pako. Binago nila. Mga pako to sa sa English Teka. Mas maganda kunin ko yung binago. Ginawa nilang ng pako. Binago. Kunin ko yung kanilang English. Eto.
Oh. Ayan na. New World Translation of the Holy Scriptures. Biblia ng sabadi ng ano to ng saksi ni Jehovah. Ginawa na nilang ng pako. 20-25. And now look, I know. Acts na tala to. Tayo sa John. John 20 tayo, John 20. John 20:25. Consequently, other disciples would say to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails." Sa English, nails. Tayo sa to Ating tingnan to sa sa kanila ginawang ng pako, ginawang singular. Ba talagang madaya tong saksi ni Jehovah. Nakita kaagad yung yung kanilang mali ginawa ba naman nilang na singular. Tingnan natin sa English. Tingnan sa English binago nila, ang bilis makapagbago. English eto English, ayan, tingnan natin. John chapter 20 verse 25. Tingnan nyo. Sa English, tingnan nyo. Sa English, Unless I see in his hands the print of the nails. Nails, Yan, nails. Palakihin ko para mas lalong makita. Yan, nails. Nakita nyo? Unless I see in his hands the print of the nails. Mga pako. Yung Tagalog, ginawa nilang singular. Ng pako. Hindi na mga pako. Oy. Saksi ni Jehovah kayo, Mga sinungaling kayo, Binago nyo kaagad. Dali-daling binago. Ating tingnan sa Bisaya. Sa Bisaya kaya, ating tingnan sa Bisaya, Select your language and try in Cebuano. Ating tingnan sa Cebuano, sa kanilang Biblia Cebuano. Ito. Tingnan natin. 20. Kaya tingnan natin na 1:20. 25. Ang nakalagay dito. Mga lansang dili gyud kumutuo gawas kung akong makita ang inagian sa mga lansang, mga pako yan. Yung pako sa Bisaya, lansang yun. Mga lansang, mga pako. Tapos sa kanila Tagalog biglang naging singular. Ano ba naman to? Ating tingnan sa Tagalog. Ang bilis binago. Ginawang singular Tagalog. Tagalog. Tingnan nyo Tagalog. Ginawang pako. Ng pako. Umakita ko ang butas ng pako. Binago. Mandaraya tong mga sinungaling na ito. Yung English, nails, plural. Sa Cebuano, mga lansang, plural pa rin. Sa Tagalog, ng pako, ginawang singular. Pandaraya ito. Nanloloko ang mga saksi ni Jehovah nito. Ang bilis nakitaan ng mali, Sabi ko sa inyo, sinungaling talaga sila, Okay, hanggang lang ako, hanggang 4, lang ako. Yung taas yung kabuhi ko ngayon, Bro JD, ayaw po tumanggap ni Pastor Archie ng pagkatalo kaya binabaliktad niya. Ugali nila yun.
Okay, maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po ako dahil masyadong ano yung kabuhi ko. Taas. Nararamdaman ko. Sige, hanggang dito na lamang po. Paalam! Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. Kapila and foundation of the Kami ang fruit bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.